Ilang sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan ni Martin at Ivana nang sila na lamang dalawa. What a coincidence, hindi ba? Maya-maya ay pukaw sa katahimikang iyon. Akalain mong magkakaroon pala tayo ng business deal sa pagbabalik kong ito. Nagtaas ng paningin si Ivana. Ibig mong sabihin hindi mo alam na ako ang may-ari ng Centex Mills? May kalakip na sarcasm ang tinig niya kahit hindi niya gusto. Nope, nagulat nga ako kanina nang makita kita. Maniniwala ba ako? Ngunit mabilis niyang sinaway ang sarili sa pagdududa. At ano naman ang dahilan ni Martin para magkaila sa kanya? Wala naman itong alam. Wala itong alam sa lahat-lahat. Ivana, maya-maya ay pukaw nito sa kanya. Bakit ka nagbalik? Muling yumuko ang dalaga at nilaro-laro ng daliri ang straw sa kanyang mango juice. Nagbalik? Why? I'm a Filipino. Himig nagbibirong wika ni Martin. Saka isa pa, nakakasawa rin naman ang buhay sa Amerika. Napakabilis ng takbo ng oras at baka isang araw. Magising na lang ako na matanda na pala ako, na hindi man lang masyadong naging masaya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Yung girlfriend mo noon, ilan na ang anak niyo ngayon? Si Cindy? Hindi naman kami nagkatuluyan. Noong dumating ako sa US, nagkalabuan kami, hanggang mag-break. So, ibang naging asawa mo? Nag-ipon si Ivana ng lakas ng loob para masalubong ang tingin nito. Ilang sandaling napatitig sa kanyang mukha si Martin. Maya-maya ay gumuhit ang isang simpatiko at nanunuksong ngiti sa mga labi nito. I'm not yet married. Sa loob ng 8 taon, marami akong naging girlfriend. Well, expected naman sa US ang ganun, di ba? Pero I don't know. May hinahanap kasi ako sa isang babae na hindi ko matagpuan sa kanila. Lalong napayuko si Ivana. Baka kasi makita ni Martin ang pagkislap ng kanyang mga mata. Ikaw, mukhang successful businesswoman ka na. Muli siyang nag-angat ng mukha bagamat hindi direktang tumingin sa binata. Ipinuhunan ko ang napagbilhan sa boarding house namin nang mawala si Mami sa heart attack. Business management naman kasi ang kinuha ko kaya kahit paano ay napamahalaan ko ang textile mill na magkatulong naming itinatag ng pinsan ko. That's nice. How about your husband? Nakuyom ni Ivana ang palad. I think I have to go. May meeting pa pala ako ng 3 o'clock. Pagkawika niyo, ay agad siyang tumayo at isinukbit ang shoulder bag. Iyahatid na kita. Napatayo na rin si Martin. No, may dala akong kotse. Thanks and nice seeing you again. Yun lang at mabilis na siyang humakbang palayo. Hindi na niya nakita ang malamlam na titig na ipinahabol sa kanya ni Martin. Ang laki ng ipinagbago mo, Ivana. Wala na ang tomboyish girl na kinululugdan ko noon. Nasa dakong huli, minahal ko pala. But it's too late nang ma-realize ko yun. Sana'y hindi pa huli ang pagbabalik ko. Bakit kailangang muli kitang makita, Martin? Akala ko pa naman hindi na ako maaapektuhan ng presensya mo. Pero kung alam mo lang, hirap na hirap akong pigilin ng sarili ko na yakapin ka kanina. Inihinto ni Ivana ang kotse sa parking space na nakalaan para sa kanya. Ma'am, nariyan po silan sa itaas kasama ang yaya niya. Wika ng guard na nagbukas ng pinto ng kotse niya. Talaga? Ang kulit talaga ng batang yun? Nakangiti na wika ng dalaga. May pagmamadaling pumasok sa pinto ng 3 palapag na gusali si Ivana. Bigla siyang nasabik na makita agad ang anak. Mami! Sigaw ni Lance nang makita ang pagpasok ng ina. Sabay takbo nito palapit sa kanya. Darling! Ibinuka ni Ivana ang bisig at niyakap ang anak. What are you doing here? Have I told you na mamayang gabi kita susunduin? Pagkuway pinisil-pisil niya ang pisngi ng bata. I miss you na eh. Dito na lang kami ni Yaya sa office mo. Promise, magbibehave ako. Muling yumakap ang mumunting bisig nito sa liig niya. O sige, dito ka muna ha. Aalis pa kasi ako dahil may conference akong dadaluhan eh. Behave ka lang dito ha. Yes, Mami! Matapos kunin ang mga naiwang papeles, ay ibinili na ni Ivana sa yaya si Lance na doon na lang patulugin sa lounging sofa na naroon. Martin, ano kaya ang gagawin mo kapag nalaman mong may anak ako na walang kinikilalang ama dahil mismong ito ay hindi alam na may anak siya sa akin? Flashback. Ivana, cheer up, okay? Kung ayaw sa'yo ni Amira, so what? Pero promise hindi ko siya papansinin kahit anong gawin niya. Umakbay kay Ivana si Martin. Aba, ayoko naman yatang magalit ka sa akin ano? Mas mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Tikwas ang nguso sa pagmumukmok na dinampot ni Ivana ang bote ng beer na nagyayelo sa lamigang laman. Ang hirap naman kasi sa babaeng yun eh.
May discrimination siya sa mga katulad ko. Bakit kasalanan ko bang pusong lalaki ako? Akmang tutunggain niya ang laman ng bote. Hey! Ngunit maagap iyong naagaw ni Martin. Nagkukwentuhan pa lang tayo habang nagpapalamig, okay? Abay pang-apat mo na yan sa loob lang ng 10 minuto ah. Anong akala mo sa alak? Tubig? Bakit? Ikaw din naman ay nakakaapat na. Pero lalaki ako. Basta. Akin na yan. Sanay akong uminom ano? Saka isa pa, gusto ko lang naman samantalihin habang wala si mami at nasa probinsya. Kapag dumating siya sa Makalawa, tiyak na hindi ako makakahawak ng bote ng beer dahil makukurot niya ako sa singit. Akmang aagawin niya ang bote ng alak. Oops, no way! Mabilis namang iyong naikubli ni Martin sa likuran nito. Martin! Akala ko boyfriend kita. Akin na nga yan! Binamba niya ang bote sa likuran nito at pilit na inaabot. Hey! Nataranta naman si Martin sa pag-iiwas nito sa kanya ng alak kaya nawala ng panimbang. Magkalapat ang mga katawan nila na nahulog sila mula sa mahabang bangko na kinuupuan nila. Magkahinang din ang mga mata nila at halos walang pagitan ang kanilang mga mukha. Langhap niya ang hininga nito na amoy alak at natural na mabangong hininga. At alam niyang langhap din ito ang kanyang hininga. Ivana, tila kinakapos ng hangin na sambit ni Martin. Kung dahil sa nahihirapan itong huminga sa pagkakadagan niya ay hindi alam ng dalaga. Martin? Ang alam niya, siya man ay nahihirapan ding huminga. Dahil naroon na naman ang pagkalito sa kanyang puso. Ngayong tila siya ang sinisilaban sa init na hatid ng katawan ng binata. Ikaw kasi, sambit nito. Akin na ang beer. No, malalasing ka. Wika nito. Magagalit ako sa iyo kapag hindi mo binigay yan. Ivana, namamasyal ang mga mata nito sa kabuuan ng kanyang muka. Alam mo bang kapag nagbihis babae ka, napakaganda mo? Napalunok naman ang dalaga sa narinig. Pwede ba? Tigilan mo na ako? Pagkuway tinangka niyang tumayo. Huwag! Ngunit naging mabilis ang mga braso ni Martin sa paghapit sa kanyang baywang. Martin! Nagulat pa si Ivana sa malakas na busina ng sasakyang nasa likuran ng kotse niya. Saka lang niya na-realize na nakakalikha na pala siya ng traffic sa gitna ng kalsada sa kakaisip sa nakaraan. Mabilis niyang pinaarangkada palayo roon ang kanyang sasakyan. Mami, sakay mo ako doon! Turo nila sa Ferris wheel na umiikot. Sure darling, kukuha lang ako ng ticket ah. Ipinaakay ni Ivana kay Sally ang bata. Mahaba ang pila kaya natagalan si Ivan nang makabalik sa pinag-iwan niya, kina Sally at Lance sa loob ng Fiesta Carnival. Ma'am Ivana, si Lance po nawawala. Kinakabahan na sumbong ni Sally sa kanya. Ha? Pagdaka ay namutla siya. At bakit nawawala ang anak ko? Sa'yo ko siya iniwan kanina, di ba? Hawak ko naman ho ang kamay niya eh. Kaya lang bigla siyang bumitaw dahil nainip sa inyo. Hahanapin daw po kayo. Hinabol ko ho siya nang magtatakbo palayo pero nawala ho siya sa karamihan ng tao. Umiiyak at nanginginig na wika pa ni Sally. Gustong magalit ni Ivana sa yaya niya dahil napabayaan niya ang anak niya. Ngunit hindi rin naman ito iyon ginusto. Gusto niyang mag-iiyak at magsisigaw. Ngunit alam niyang walang magagawa ang pag-hysterical. Halika, humingi tayo ng tulong sa guard para hanapin siya. Hinila niya si Sally at naghanap sila ng guard. I'm sorry po ma'am, pero hinanap na po namin sa buong carnival ang anak ninyo. Wala siya. Wala rin siya sa mga kasamang bata ng mga lumalabas na tao rito. Wika ng chief security guard. Diyos ko po. Nangingipuspos na napaupo si Ivana. Ang anak ko, nasaan ka na? Napaiyak na lamang siya sa mga palad. Ma'am, sorry po. Talaga namang. Ang mabuti pa ho, ipablatter natin ito sa pulisya. Baka sinadyang kunin ang inyong anak at mabilis na inilabas bago pa man namin mapabantayan ang lahat ng exit. Wika ng guard. Tulalang nagtaas ng tingin si Ivana. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Awang-awaman kay Ivana ang ilang taong naroon sa administration office ng carnival. Wala naman silang magawa. Ma'am, sorry po. Talaga namang. Iwanan mo na ako, Sally. Doon ka muna sa kwarto mo. Walang emosyong wika ni Ivana habang nakahiga sa kama. Ma'am, leave me alone! Tila isinibat na lumayo sa kanya si Sally. Ang anak ko. Pahikbing wika ni Ivana nang nag-iisa na lamang siya. Siya na lang ang tanging katibayan sa mga lihim na pangyayari ng gabing yun. Mawawala pa ba siya sa akin? Asa na ang anak ko?
Umiiyak na wika ni Ivana sa sarili. Martin! Sambit ni Ivana habang unti-unting nagiging kahagip ang pagitan ng mga labi nila. You're such a nice lady, Ivana. At gusto kong iparamdam sa'yo ngayon ang bagay na yun. Pagkuway tuluyang kinabig palapit ni Martin ang batok niya, hanggang tuluyang maglapat ang kanilang mga labi. Martin! Sigaw ng utak ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Magaan lang ang halik na iginawad ni Martin sa mga labi niya, ngunit tila namamanhid na ang kanyang mga labi. Nang maya-maya ay dumiin iyon. Tila lalong nawalan ng pakiramdam ang kanyang buong katawan. Gustong kumawala ni Ivana mula sa bisig nito. Gusto niyang patigilin ito sa ginagawa. Ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin yun. Kasi gusto niya ang kakaibang sensasyon na ngayon lang niya nadama sa tanang buhay niya. Gusto rin niya ang ligaya sa isiping may first kiss na siya. Nang maya-maya ay nagsimulang lumalim ang halik ni Martin. Naging mariin ang kabig nito sa batok ng dalaga upang lalong maglapat ang kanilang mga labi. Kusang nagpaubaya si Ivana at tumugon sa halik ng binata. Martin, no! Pabiglang inilayo ni Martin si Ivana sa sarili. This is wrong. Napabangon ito mula sa pagkakahiga sa baldosa. Nabigla lang ako. Ano na lang sasabihin ng mami mo kapag nalaman ito? Sakali itong nagpalakad-lakad sa kabuuan ng teres na kinaroroonan nila. Anong ibig mong sabihin? Gustong bumaha ng pagdaramdam at pagkalito sa puso ni Ivana dahil sa reaksyon nito. Bago umalis ang mami mo, sa akin kanya pinagbilin. Isa pa, napakabata mo pa. Hindi ko dapat ginawahin sa'yo. Naningkit naman ang mga mata ni Ivana dahil sa pagkainsultong nadarama. Gusto niyang bulyawan ng binata. Gusto niyang murahin ito. Ngunit nagtimpi siya. Pagkuway, hinamig niya ang sarili. Huwag kang mag-alala, Chong. Wala yun. Pabiglang napalingon si Martin sa kanya. Ivana? Nabigla rin naman ako eh. At saka hindi kita sinaway. Casual na namulsa si Ivana sa pantalong maong na suot. Anyway, charge it to experience. Saka siya ngumiti at dinampot ang baseball cap na nalaglag at muling isinuot sa ulo. Wala namang lasa ang halik mo. Walang dating. Hindi kagaya nung una kong syota, si Lizette. Ang bango ng hininga at ang sarap yakapin. Ivana, tamis ng labi niya, Chong. Ivana, don't say that. Bakit? Tumawa siya ng pagak. Mas normal kung magagalit ka sa akin, kung sasampalin mo ko. Hindi maipaliwanag na damdamin ang bumadha sa mukha ni Martin. Ang tawang pagak ni Ivana ay naging halakhak. At bakit ako magagalit sa'yo? Alam ko naman na hindi mo sinadya yun eh. Isa pa, at least ngayon ay alam ko na ang pagkakaiba ng halik ng lalaki at babae. Lalo ko tuloy gustong mapasagot si Amira. Sukat sa narinig, naningkit ang mga mata ni Martin. Ibig mong sabihin, mas lalo mong napatunayan na pusong lalaki ka? Galit ang tinig nito. Yap! Pagkuway, dinampot niya ang isang bote ng alak mula sa supot ng plastik at binuksan niyon. Liar! Saka sinabayan ng talikod ni Martin. Kunot noong nasundan na lamang ng tingin ni Ivana ang binata. Ngunit maya-maya ay unti-unting lumambot ang kanyang mukha. Pagkuway, tumaas ang kanyang labi at pinaraanan ng kamay. Ang mga labi niyang kanina ay inangkin ni Martin. Ganoon pala ang halik. Nakakalito, nakakatuliro at nakakahilo. Saka siya napangiti. Pero masarap damhin, parang kay sarap ulitin. Sa kauna-unahang pagkakataon, paikot-ikot sa harap ng salamin si Ivana. Bagay pala sa akin ang bestida. Hinatak niyang pababa ang laylayan ng bestida at hinapit sa katawan upang makita ang itsura nun kapag nakahakab. Totoo ba ang nakikita ko? Ang ganda ng katawan ko. Lalo siyang napangiti. Maya-maya ay hinila ni Ivana ang rubber band sa kanyang mahabang buhok. Lumadlad iyon at bahagyang tinangay ng hangin mula sa electric fan. Mas mukha nga yata akong babae kaysa kay Amira. Pagkuway, dinampot niya ang compact at lipstick. Sinimulan niyang lagyan ng kulay ang kanyang mukha at ang mga labi. Kapag nakita kaya ko ni Martin, mas magandahan kaya siya sa akin? Nasisiyahang minasdan ni Ivana ang resulta ng kanyang ginawa. Pero hindi, ayokong maging babae. Sa kanya hinagilap ang eskinol at bulak. Kinuskos niya ang koloreteng nakakulapol sa mukha niya. Pagkuway, inalis niya ang bestidang hiniram sa closet ng ina. Mas bagay sa akin ang pantalong maong at t-shirt. Sa kanya ibinihis ang dating suot. Hi!
Blanko ang ekspresyon ng mukha na itinugon ni Martin kay Ivana. Hay, saka nito ay pinagpatuloy ang pag-inom ng kape. Mukhang maaga kang nagising ah. Ngunit pinili niyang ignorahin ang kalamigang nakalakip sa mga mata nito. Nagkunwari siyang hindi na naaalala ang naganap sa kanila noong isang gabi. Oo, mamayang hapon ng exam ko. Kailangan makapag-relax habang maaga pa. Hindi pa rin tumitingin sa kanya na wika nito. Talaga? Wow, kung sakali magiging CPA ka na pala. Kibit balikat lang ang tugon ni Martin. Casual na nagtimpla ng sariling kape si Ivana at naupo sa kaibayong upuan nito. Kailan ka naman susunod sa US? Casual din niyang tanong. The moment na nakuha ko ng resulta ng exam at dumating na ang petition papers ko. Tila pinipiga naman ang puso ni Ivana sa kalamigang ipinapakita ni Martin sa kanya. Gayunpaman, mas nahihirapan siya sa isiping nalalapit na pala ang pagkawala nito sa kanyang buhay. Chong! Sabay tapik ni Ivana sa balikat ni Martin. Kumusta? Ilang araw tayong hindi nagkita ah. Naupo siya sa tabi nito. Saan ka ba nagpunta? Sa probinsya. Kinuha ko na ang mga papeles ko at passport dahil dumating ng petisyon ko galing sa US. Tumayo ito sa bangko at dinampot ang baso ng kapeng wala ng laman. Bahagyang napamaang si Ivana sa isiping iniiwasan ni Martin na magkatabi sila ng bangko. Ngunit kasabay niyon ay tila may kumurot sa kanyang puso sa isiping nalalapit na pala ang pag-alis nito patungong US. Talaga? Kailan ang alis mo? Ngunit pinilit niyang huwag paapekto sa ligaw na damdaming iyon. Maybe next month o baka naman 3 linggo na lang mula ngayon. Depende yun kung makukumpleto ng mga papeles ko. Sige, mauna na ako sa iyo ha. May tatapusin pa kasi ako mga term papers. Wika nito matapos ilagay sa lababo ang basong wala ng laman. Pagkuway lumabas ito ng komedor. Naiwang nakatulala sa hangin si Ivana. Hindi siya maaaring magkamali. Talagang iniiwasan siya ni Martin. Napahikbi siya sa isiping yun. Bakit ganon? Sasaktan ako sa isiping umiiwas siya sa akin at iiwan na ako. Umiibig na ba ako kay Martin? Malungkot na wika niya sa sarili. Nasa na nga ba ang anak ni Ivana? At paano malalaman ni Martin na siya ang ama ni Lance? At dito na po nagtatapos ang 2 kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.